Wala pa mga solid subscribers. So ngayon guys, no, medyo matagal din na ng mga 5 days din yata, no? Ang tagal din no. Kaya ito guys, manonood tayo ng mga updates po sa ating mahaliman, no? So shoutout kay Miss O, no? Marami tayong mga habulin po sa ating mahaliman, no? Marami tayong mga videos na papanoorin sa kanila na talagang na-missed out natin talaga guys, no? Kaya lang, isa-isayin natin to, no? So I think una papanoorin natin is about kay Philip, no? Let's go. So yun, ayoko na pala paso without further ado, let's all watch this. So natatandaan nyo, no? Meron na rin tayong kanta ni kanta ni Philip pero sa SB19, no? Yung Bazinga, no? Actually hindi naman siya parang pahaging siya sa mga bashers yata, as in, medyo pahaging siya, no? Hindi siya totally na para sa mga bashers. Ewan ko lang guys, pero yun yung pagkakaintindi ko, no? Parang para sa mga bashers na tingnan nyo kung nasa na kami ngayon, yung dati yung inaano-ano is eto na, no? Let's go, no? So ayun, para ewan ko lang, atin natin kung anong pinakalaman ng kanta ni Philip na to. Sa isa sa mga kanta ni Philip sa 17th album niya. Ito ay si Marilyn sa kantang Pride. Ooh! This person commented, "Ako-host, ikaw ayaw mo. Weird ka nga talaga. Ganyan ba talaga mga Bisaya, mga ignorant o taong bulok talaga? Nagkakahiya ka na, Ken, sa totoo lang." Philip then reacted, "Thank you sa lyrics." Ano? Ken, sa totoo lang. Philip then reacted, "Thank you sa lyrics." At ito na nga ang sinasabi naman ni Philip, Marilyn is in his lyrics. Masasabi pang harsh ang kanta pero bagay lang din sa basyo na ito. Pride. Matatandaan na this person. Di niya trip what I do. You know, I'm cool with that. Sa kantang. Ang hard nito guys, natin nyo. Fuck that blank. O, since sinabi ni Philip, no, fuck that Marilyn. Ano siya? Matatandaan na this person commented, "Pag-host, ikaw ayaw mo." Oh, yan. You get what you deserve, no? Yan. Pag-host, ikaw ayaw mo. Weird ka nga. Talaga ganyan ba talaga mga Bisaya sa mga ignorant? O, taong bundok talaga nakakahiya ka na kin sa totoo lang sobra, no? So, ito yung mga nakaka-bad trip, guys. Yung mga gantong klaseng basher na pag nang-babash sila is, alam mo yun, talagang gina-generalize nila pati yung kung saan lumaki si Ken, no? Ito, binanggit nga dito na, ayan, sinabi na Bisaya, mga ignorant. Ayan, ganyan ba talaga mga Bisaya, mga ignorant? Mali yun. Maling-mali yun, no? So, dapat hindi mo na dinamay yung mga Bisaya, no? I think, kung si Ken lang ang ibabash mo, okay, sige, tatanggapin yan. Wala siyang pakialam kasi ano yan, kumbaga, immune na sila dyan ng ating mahaliman, no? Pero kung idadamay mo po yung, yung kanyang mga kababayan, no? Yun, mga Bisaya, no? Siyempre, kapwa Pilipino rin, ba't mo binabash yun? Nakalungkot na yung mga ganung part. Pero ayun, since na binanggit mo, hindi na mag-hold back si Philip, no? Talagang dinamay na po niya talaga. Ano? Yan, sinabi pa niya na taong bundok talaga nakakahiya ka na Ken sa totoo lang. So, sinabi niya taong bundok. So, I think, ako naman guys, no, ewan ko, kasi yung iba dyan, pag sinabing, ewan ko ako lang yung iba kasi talaga guys, pag sinabi po talaga mga Bisaya, mga probinsyano, taong bundok talaga yung yung term nila, no. Nakakalungkot lang guys. Tandaan nyo guys, minsan guys, yung mga nasa probinsya, sila pa po yung mga mas successful guys, no. Kaya yung iba dyan na nagbabash po sa mga Bisaya or sa mga probinsyano, mag-isip kayo, no? Hindi po lahat. Yung iba dyan, masabi lang kasi na taga Metro Manila ka, mayaman ka na, no? Hindi ganun yun guys, hindi ganun yun. Yung iba nasa probinsya, mas mayaman po sila kaya sa ating mga nasa Metro Manila, nasa syudad, no? Kaya please stop po sana natin yung mga ganitong klaseng way of thinking kasi it's not helping talaga, no? It's not helping kasi mas lalo lang lumalala po talaga yung community, mas lalo lang lumalala yung mga problema, no? Kasi pareho naman tayong Pinoy. Bakit natin sasabihin yung mga ganyang bagay sa kapwa natin Pinoy, no? Napaka-toxic lang, no? So, ito, makikita niyo dito, hindi na po talaga nag-hold back si Philip, no? Talagang nagalit na siya kay Marilyn, no? Nagalit na po talaga siya, no? Sinabi niya mga gusto niya sabihin. And, ayun, talagang, para sa yan, para magtigil na kayo. Weird ka nga talaga. Ganyan ba talaga mga Bisaya, mga ignorant o taong bulok talaga? Nagkakahiya ka na, Ken, sa totoo lang. Philip then reacted, "Thank you sa lyrics." Sino sabi nito? Si Marilyn ba to? Thank you sa lyrics. Philip then reacted, "Thank you sa lyrics." So, kung si Marilyn man nagsabi nito, thank you sa lyrics, no? So, I think, ang goal niya lang po talaga is mapansin siya ng mga tao, no?
Ay nako, mapansin lang siya ni Philip, no. So ayun lang na, ayun kasi yung pangit eh. May ibang tao na gusto mambash para mapansin sila ng taong yun, ng idol nila, no. Which is para sa akin mali yung ganun, di ba? May dami namang paraan para mapansin ka ng idol mo, ng yung mga tao na hinahangaan mo, no. Maraming paraan, no? Pero pangit naman yung part na dun sa part na para mapansin ka nila is kailangan mo sila i-bash, siraan sila, no. I think mas lalo lang papangit yung tingin sa'yo ng mga tao. Mas okay nang papansin ka sila through, kunyari, in a positive way. Like, kunyari, kino-cover mo yung kanta ni Philip, ginagawan mo ng mga dance cover yung mga kanta ni Philip, or ginagaya mo yung mga, ano niya, yung mga hairstyle niya, and then yung panamit niya, no? So, mga ganong paraan ba, no? Pero kung yung pagpapansin ka, para lang mapansin niya, yung gagawin kong paraan is yung ito, makapanira sa kanya, and makapanira sa mga nilahat pa niya, no, sa mga Bisaya, no. Wala lang, parang ano lang, ang nonsense lang, no. Nakakainis lang. Ano ito na nga ang sinasabi naman ni Philip? Marilyn is in his lyrics. Masasabi pang harsh ang kanta, pero bagay lang din sa basyo na ito. Hindi lang kasi si Philip ang binash at ininsulto nito, kundi maging ang lahat ng mga Bisaya. Di ba? Tama ako, di ba? Sabi ni Miss Ono, hindi lang si Philip ang binash niya, kundi yung buong Bisaya. Mismo, Bisaya community, mga taga Bisaya, guys, no? Mga Bisaya magsalita, as in, no? Kaya, ayun lang, masyado niyang, parang, hindi ko alam kung ang tamang term, pero parang masyado niyang, nilait yung kung ano yung mga taga Bisaya, no? Kung paano yung pamumuhay nila, di ba? Ewan ko, basta, nakainis. That is one of the reasons kung bakit ibinibida ni Philip ang Bisaya language, lalo na sa kanyang mga kanta, para ipagmalaki ito sa harap ng mga taong nangmamaliit at nang-iinsulto sa mga Bisaya. Now, Marilyn will always be known as that basher. Nako, ang makulit lang dito, guys, na yung Marilyn na yan, no, parang pag binanggit mo yan, like, parang, ay, ayun yung bash, ikaw ba yung basher ni Philip, no? Lang, mahirap niya kasi binanggit niya yung pangalan ng Marilyn. Kasi hindi lang naman isa ang Marilyn sa mundo, no? Marami yan. So, gusto ko rin yung ginagawa ni Ken na talagang pag gumagawa siya ng kanta, hindi lang pure Tagalog, hindi lang pure English, talagang ginagamit niya yung wikang Bisaya talaga, as in. Kaya, talaga na po-promote niya, na pagmamalaki niya ng Bisaya siya. Kung iba yan, I think, di nila ipagmamalaking Bisaya sila. Parang, ewan ko kasi may iba, guys, na pag Bisaya ka, parang hindi nila taas noong ipagmamalaking Bisaya sila, no? Kaya syempre, nahihiya sila sa mga Tagalog magsalita na ganito yung way of speaking nila, no? Like, kunyari, di ba, ibang mga salita is medyo na mispronounce po nila, no? And, ayun, tiyan mo si Philip, talagang proud po talaga siya, no? Proud siya na kung ano siya, kung saan siya lumaki, no? And, ayun, isang magandang example po talaga si Philip sa ating mga kabataan, no? Talagang ating mga kabataan, no? Let's go, no? Dinami ko sa rin yun. O sa mga kabataan na lang, no? Para hindi na ako masali. Sa mga kabataan, no, na hindi sa lahat ng bagay po is yung mga taga Bisaya po is yan po, sila po yung mga yung parang nahuhuli sa mga nangyayari sa ating bansa, no. Like ko sinasabi sa inyo, like ako, malaki ang paniniwala ko kasi marami akong kakilala, guys, as in sobrang dami kong kakilala po talaga, guys, na Bisaya or hindi lang Bisaya, kahit hindi taga Bisaya, basta nakatira sa mga probinsya, sa Mindanao, sa Visayas, or kahit sa mga province dito sa Luzon, no, sila pa po yung mas angat po talaga sa buhay, guys. So, tandaan nyo yun, sila pa po yung mas angat sa buhay. Mas may mga kilala po akong ganun talaga, no. Kasi sa Bisaya po kasi, or sa mga province po talaga is, hindi sila yung nakikipagkompetensya like sa Metro Manila, no. Talaga may sarili silang diskarte, no. Syempre, andito po talaga pagdating sa Metro Manila, andito po talaga yung maraming opportunities. Pero syempre, pag sa ibang bansa, sa mga province, no, mas maganda kasi hindi mo kailangan makipagsiksikan, no. Sariling diskarte mo, bahala kung anong gawin mo, no. So, ayun, just like Philip tayo, gumawa siya ng diskarte. Ito, na umangat siya, di ba? Nakita niyo naman kung ano siya ngayon, no. So, shoutout kay Philip, shoutout sa buong SB19, shoutout po sa 18 community, no, sa pagsuporta palagi sa ating mahal lima, no. So, ayun na, guys. So, this is K45 signing out. Peace, let's G!